Hallelujah. Maganda bang naging gising na ating mga kapatid? Yes, sa patnubay na ating Panginoon. Let's thank the Lord and welcome the Spirit of God here in this place once again. Hallelujah. Pagkaloob natin ang ating papuri ng may pusong dalisay para sa Panginoon. Hallelujah. Glorify you in this place, Lord. Love Church. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Lift it up. Pusong dalisay ang aking nais, ang likhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat, isang pusong tapat, na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitin mo na ika'y parangalan. Ako'y papuri sa'yo lamang, Jesus. Minsan pa, dami natin ang ating awitin para sa Panginoon. Come on, church. Pusong dalisay, yes, ang aking nais, ang likhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, ang likhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat, isang pusong tapat, na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitin mo na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Minsan pa, isang pusong tapat. Come on. Isang pusong tapat, sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitin mo na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Handog ko'y pagpupuri. Come on, church. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Minsan pa, handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Hallelujah. Napakabuti pa ng ating Panginoon. Kahanga-hanga ba ang kanyang pag-ibig sa bawat pusong naririto? Let's go! So as we worship the King of Kings, tayo po'y magsaya sa kanyang tahanan. Amen ba? Kahanga-hanga siya. Sabihin natin sa ating Panginoon. Hallelujah. Go! Praise you, Jesus! We love you in this place. Ikaw lamang ang pupurihin. Sapagkat sa dalisay mong pag-ibig, kami naririto.
Panginoon. Hallelujah! Hey! Kahanga-hanga ka, O Diyos Ama, sa iyong mga gawa. Kapangyarihan mo'y kamangha-mangha, tunay kang dakila, kapuri-puri ka, Panginoon, noon, bukas, ngayon. Dapat kang sambahin sa habang panahon. Minsan pa, kahanga-hanga, come on! Kahanga-hanga ka, O Diyos Ama, sa iyong mga gawa. Kapangyarihan mo'y kamangha-mangha, tunay kang dakila, kapuri-puri ka, Panginoon, noon, bukas, ngayon. Dapat kang sambahin sa habang panahon. Minsan pa, kahanga-hanga, kahanga-hanga ka, O Diyos Ama, sa iyong mga gawa. Kapangyarihan mo'y kamangha-mangha, tunay kang dakila, kapuri-puri ka, Panginoon, noon, bukas, ngayon. Dapat kang sambahin sa habang panahon. Kapuri-puri, sabihin natin, kapuri-puri ka, Panginoon, noon, bukas, ngayon. Dapat kang sambahin sa habang panahon. Minsan pa, karapat-dapat kang sambahin sa habang panahon. Karapat-dapat kang sambahin sa habang panahon. Hallelujah! Karapat-dapat ka lamang sambahin pag ikaw ang aming Diyos na dakila. Tayo ba'y magsasaya sa bahay ng ating Ama? Sa papurihan natin siya ng higit sa ating buhay. Amen? Hallelujah! Praise you, Jesus! Woo! Bigay natin ang ating todo-todong pagpupuri. Hallelujah! Praise you, Jesus! Woo! Hallelujah, Lord! Glory! Woo! Come on! Hey! Yay! Tuwa ang nadarama sa tuwing kasama ka. Come on, church! Saya't umaapaw dahil kapiling na. Hallelujah! Batay katulad ko, sa'yo'y sumasamba. Everybody! Sa'yo, Panginoon, ako'y magsasaya. Halina tayo magsaya! Halina't magsaya sa bahay ng Ama. Doon punong-puno ng buhay at sigla. Huwag nang isipin, sasabihin ng iba. Di na mapipigil, papuri sa Kanya. Everybody say it! Magsasaya! Magsasaya! Magsasaya sa bahay ng Ama. Dahil pag-ibig niya ay naranasan na. Let it go! Magsasaya! Magsasaya sa bahay ng Ama. Woo! Dahil pangalan ko ay nasa langit na. Once again, declare it to the Lord na tayo magsasaya sa piling niya. Tuwa ang ating dadamhin. Say! Tuwa ang nadarama sa tuwing kasama ka. Yes, thank you, Jesus! Saya'y umaapaw dahil kapiling na. Hallelujah! Bakay katulad ko, sa'yo'y sumasamba. Hey! Sa'yo, Panginoon, ako'y magsasaya. Halina't magsaya! Halina! Hey! Halina't magsaya sa bahay ng Ama. Hey! Ito'y puno ng buhay at sigla. Hey! Huwag nang isipin, sasabihin ng iba. Yes!
papuri sa Kanya. Magsaya tayo sa Panginoon. Magsasaya, magsasaya sa bahay ng Ama. Live it out, church. Dahil pag-ibig niya ay naranasan na. Naranasan naman ninyo. Hallelujah. Magsasaya, magsasaya sa bahay ng Ama. Dahil pangalan ko ay nasa langit na. Declare it once again. Magsaya. Magsasaya, magsasaya sa bahay ng Ama. Dahil pag-ibig niya ay naranasan na. Magsasaya, magsasaya sa bahay ng Ama. Dahil pangalan ko ay nasa langit na. Pangalan namin nasa langit na, Panginoon. Woo! Praise you, Jesus. Glory! Thank you, Jesus. Hallelujah. Napakabuti ng Panginoon sa buhay ni Day. Hindi po namin siya pinakain ng itlog ngayon, pero talagang ang aga-aga niya, narito siya. Nauna po siya sa amin. Napakabuti talaga ng Panginoon sa buhay ni Day. At talagang napaka masipag pong bata. Kaya sana patuloy po natin siyang ipanalangin sa Panginoon. Bawat isa sa atin din po, Panginoon. Salamat po sa buhay na pinagkaloob niyo muli sa amin. At narito kami sa iyong harapan. Pupurihin ka, Panginoon. Ang buhay namin ay punong-puno ng kasiyahan, malumbay man minsan, Panginoon, ngunit mula nang nakilala ka namin, there is always peace inside our hearts. Sapagkat alam namin, Lord God, na kailanman ay di ka nagkukulang sa amin. Kaya't patuloy nating pasalamatan ang ating Panginoon sa pamamagitan ng awiting ito. Let's feel the music. Let's feel our hearts to the Lord. Give our hearts to the Lord as we praise and worship Him right now. Yes, Lord, let your presence fill this place right now. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Thank you, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ay kasama, panatag na. Ikaw lamang, Panginoon. Walang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, Kahit may suliranin man, lagi kang aawian, ikaw lamang. kahit kailan, Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging lahat. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon naman. minsan pa, awitin natin mula sa umpisa. Let's live our hearts to the Lord. Come on, church. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Open your hearts, sing it to the Lord. Kahit ako'y nangangamba, basta
aming pusong pasalamatan ka, Panginoon, sa araw-araw na ginawa mo sa aming buhay. Let's give our hearts to the Lord as we sing this song. Come on, church. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-isa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, hingi ng aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Dakilaan mo. Love your worship. Feel the song. Jesus, Jesus, Jesus. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, yes, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Minsan pa sabihin niyo mula sa puso. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-isa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay, yes. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, yes. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Minsan pa, pupurihin ka. Come on. Pupurihin ka, O Diyos. Live up your worship. Sing to the King. Ang aming Yes. ay pagsamba. Kaluwalhatian ka namin, Panginoon. Kaluwalhatian, buong karangalan, buong karangalan, yes. Kapangyarihan mo'y walang katulad. Minsan pa, pupurihin ka, O Diyos. Aming alay. Ang aming alay ay pagsamba.
Kaway lang ang mga Kaway-kaway kapatid. po, kaliwat kanan. Kaway-kaway. Tingnan po natin kung hindi pa inatake ang ating mga katabi. Yes! Habang kinakawayan po natin, sabihin mo sa inyong katabi, kaliwat Thank kanan. you, Lord! Buhay ka pa ba? Hello! Buhay ba kayo? Hey! Freedom! Hello! Kamusta ka? Ako'y nagagalak na makita ka. Hello! Kamusta ka? Ako'y natutuwa at nakasama ka sa pagpupuri sa Diyos Ama at pagdiriwang sa kabutihan niya. Ako ay masaya at present ka. Sabi mo sa katabi mo. Hallelujah! Hey! Hello! Kamusta ka? Ako'y nagagalak na makita ka. Hello! Kamusta ka? Ako'y natutuwa na nakasama ka sa pagpupuri sa Diyos Ama at pagdiriwang sa kabutihan niya. Ako ay masaya. Sabihin niya ako'y masaya. Ako ay masaya. Masaya ba Isa kayo? pa. Ako ay masaya at present ka. Hallelujah! Okay, bago po Praise mo the po, Lord! sabihin mo sa kaliwat kanan mo, salamat sa Diyos, buhay ka at humihinga. Okay, tayo po ay tapos na pong August, matatapos na, only one Sunday more to go. At bear na naman po mga kapatid, tapos na naman isang taon nating buhay. Tingnan po natin ating katabi, sabi mo sa kanya, may nabago ba sa buhay mo? May nabago ba sa buhay mo? Bukod sa katawan mo, bumigat ka, o kaya nagbago kulay ng buhok? May nabago ba sa buhay mo? Ang sabi sa akin sa Pilipinas, Pastor, kailan ba magtatapos ang pandemic? Ang sabi ko, wakaranay. Ang alam ko lang, walang bagay na nagtatapos, wala pong forever dito sa lupa, ang forever po sa ating Panginoon. Hindi ko po alam kung hanggang kailan magtatapos ang pandemic. Sino rito yung nagkaroon ng vaccine? 2 beses na, sino po rito? Okay, mauna na kayo maging zombie. Mauna kayo maging zombie. Ako 25 pa maging zombie. Anyway, sabi po doon na isang comedian, sabi doon, before ng pandemic, dati po meron tayong Steve Jobs, meron tayong Johnny Cash at may Bob Hope. Ngayon, panahon ng pandemic, we have no jobs, no cash, and no hope. Please don't let Kevin Bacon die. Nagets nyo? Dati daw po, before ng pandemic, meron po tayong Steve Jobs, Johnny Cash, and Bob Hope. Ngayon po, during pandemic, we have no jobs, no cash, and no hope. Sabi nila sa Pilipinas, hindi po sapat ang quarantine, dapat po kwarta din. Sino ito mga walang kwarta? Sumigaw ng amen. Wala kayong kwarta. Pag sinabi niyo wala kayong pera, talaga as in wala, kahit ichien, wala po kayo. Alam niyo, pag nasa Panginoon po tayo, hindi po laging wala. Lagi pong may provision ng ating Panginoon. And today, as we talk about perseverance, mga batid, we are called to persevere. Sino rito yung mga nagtitiis sa asawa? Sumigaw ng amen. Gaman di kinaisto, say amen. Sino ito yung gusto magpalit ang asawa sapagkat hindi na mapagtiis? This is my question, mga batid. Kung bibigyan po kayo, alam niyo po, ayon po sa pag-aaral, mga Pilipino po, almost 60% ang Pilipino, ayaw po ng sarilang buhay, sariling yung mukha nila, at kung bibigyan daw po sila ng pagkakataon palitan ang kanilang pagkamumukha at pagkatao at kalagayan, antas sa buhay, gagawin daw po nila yon. Almost 60% nagsabi ng Pilipino, hindi raw po nila gusto ang kanilang mukha, ang kanilang katayuan, at maging ang kanilang sitwasyon sa buhay. Now, kung kayo po tatanungin mga kapatid, kung bibigyan na ng chance ni Lord na magpalit ng katayuan sa buhay, sino rito sa lugar na ito, sa church na ito, ang pipiliin nyo maging kayo?
Hindi nyo hahangarin maging ako. Ulitin ko. Isusumpa nyo maging ako. Bakit consistent to? Patay tayo nito. Yung operator dapat ang palitan dito. Akala ko ako dapat palitan. Dapat pala yung operator na. Hindi kasi mga tao daw kasi hindi consistent. Kaya gusto niya yun. So siguro next week po ako na po yung mag-ooperate dyan. Siya na po magtuturo dito. Well anyway, nakapansin niyo po tayo po yung maaga ngayon sapagkat nais ko pong pumunta sa Itabasi. Si Chairman na po mag-aanos mamaya kung bakit kailangan ko pupuntahan ng ating church sa Itabasi sapagkat marami pong dinadaanan po ang ating church, ating iglesia sa Itabasi. Kailangan po natin suportahan talaga. Kaya po kailangan natin mag-maaga. At alam niyo po, pag maaga po tayo mga kapatid, mas maaga po natin tatapos sa ating pagsamba at marami po tayong magagawa. Amin ba kayo doon? Makapaglamyeda pa po kayo mga kapatid. Makapag-date pa po kayo. Naulitin ko, sino rito hindi makatiis, hindi na makaya magtiis sa kanilang mga jowa, asawa, at sa mga watot, maging sa magulang. May mga magulang po pinagtitiisan ng anak. Naniniwala ba kayo doon? Wala na lang po magawa kasi nanay niya, magulang niya. Nandiyan po ba kayo? To be honest, sino po yung nagtitiis na lang sa kanilang mga asawa, sa mga jowa nila? Magtiis ka pa. Sapagkat wala ka ng choice, kundi magtiis talaga. Alam niyo ba mga kapatid, that perseverance is vital to growing in your faith. The word is perseverance or God wants His people to persevere no matter what happens. So kahit pa ano yung dinadaan ngayon mga kapatid, the only choice that we have is to persevere. Ang sabi nila, ang hirap naman magtiis, puro pagtitiis, pagtitiis, pagtitiis. Alam niyo ba, mapagtitiis po ay part po ng ating paglago bilang isang Kristiyano. Kung wala daw pong tiyaga, wala pong nilaga, sabi sa akin ng aking lola. And we have two choices when faced with pandemic and hardship. Number one, magtiwala sa Diyos at magpatuloy po sa ating paglakad. Or quit and abandon hope. And the easiest way, the shortcut na paraan is to quit. Mag-give up ka na lamang sa buhay. Alam niyo bang tinawag tayo ni Lord para mag-persevere? The mere fact na kayo po ay buhay, ibig sabihin po, nais pa ng Diyos na tayo po ay lumalim sa ating pananampalataya. Hindi pa tapos ang Diyos sa ating buhay. May plano po siya sa ating buhay. Naniniwala ho ba kayo may plano pang Diyos sa buhay mo? Titigan mo po ang paghihilatsa ng kamukhang katabi mo at idut-dut mo sa kanya, sabihin mo sa kapagmumukha niya, may plano pa ang Diyos, may magandang plano pa ang Diyos sa buhay mo. Para sabihin mo na katapusan ko na tong araw na to o katapusan ko na itong year na to, baka mga kapatid, wala po tayong karapatang tuldukan ang bagay na dapat lamang sa Diyos. Hindi po tayo nagtutuldok ng ating buhay, ang Panginoon lamang, sapagkat siya po ay maakda ng ating buhay. We are called to persevere. Now, Hebrews chapter 12 verse 1, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us. Basahin nga po natin mga kapatid, basahin nga po natin ng malakas. Let us pray. Thank you, Lord, sa araw pong ito. Salamat sa iyong banal na Espiritu. Salamat po sa mga pusong uhaw na patuloy po naghahanap ng iyong presensya. I pray, Lord, na sa araw pong ito, Panginoon, mas makita po namin, Lord, ng malinaw ang magandang plano mo sa aming buhay. Bigyan mo kami, Lord, ng mahabang pisi at pasensya upang magtapos, Panginoon, sa takbuhing ito with flying colors. Maraming pong salamat, Panginoon. Samahan mo kami ng banal na Espiritu. And we promise you, Lord God, ibabalik po namin lahat ng kapurihan sa pangalan ng aming Panginoon Jesus at ang lahat ng anak ng Diyos magsabi ng Amen. Ang buhay po natin is hindi po 100 dash, it is a long distance marathon. And we are called to run with perseverance the race marked out for us. And as we run, sabi ito mga kapatid, let us throw off everything that hinders. Ano po ba humahadlang sa ating pagtakbo sa Panginoon? And let us run with perseverance. The key word is perseverance.
Sa Tagalog po, ano po yung perseverance? Ano po sa Tagalog ang perseverance? From the word persevere. Now, perseverance defined means, a verb po yan mga kapatid, to persist in anything undertaken. Maintain a purpose in spite of difficulty, obstacles, or discouragement. Continue steadfastly. Now, ito pong verb na ito, ginagamit po from the word persevere, ginagamit po yan mga kapatid from the word means under and to remain. Ginagamit po yan ng mga military noong unang panahon na kapag sila po ay nasusugatan, hindi po sila talaga sumusuko sa laban. Namamatay po silang talagang hawak ang kanilang sandata, hindi po sila basta-basta nag-give up. Yung word po na yan, ginagamit lang po sa mga military noong unang panahon, na kahit anong mangyari, kahit sila po ay dapang-dapa na, ang daming sugat sa katawan, hindi po nila gini-give up po yung kanilang mga armas, nagpapatuloy po sila hanggang sa huling hidigan ng kanilang buhay. Alam niyo po sa Afghanistan ngayon, nag-spend ang United States of America ng $20 billion and 20 years, nag-spend po sila ng 20 years and $20 billion, nag-invest sa Afghan horses. Tinuruan po sila, binigay lahat ng kailangan nila, naglagay ng maraming pera upang pagdating po ng panahon, kaya po niya harapin ang Taliban Army. But the bad news is, nung dumating na po yung Taliban Army, ginibap nilang kalang armas, sila po yung nagtago, nagpulasan po sila, maging ang presidente po nila, tumakas po mga kapatid sa ibang bansa. Hindi po magandang idea mga kapatid, sa isang nasyon na ganoon. Alam niyo, nung nagkaroon po ng lindol sa Japan, marami pong tumawag sa akin, uuwi daw po na Pilipinas dahil naglilindol dito at marami pong may bantang tsunami. After 1 week, nag-mail sa akin sa Facebook, sa Messenger, sabi sa akin, Pastor, babalik na lang kami dyan, kahit sa Pilipinas, sisundan kami rito ng typhoon at saka lindol. Sabi ko, mga kapatid, ang lugar lang na hindi nililindol, alam niyo kung saan? Sa langit. Lahat ng lugar sa mundong ito ay pwedeng lindulin. But the safest place in this earth na hindi apektado ng lindol is in the presence of God. Pag nasa gitna ka ng presensya ng Diyos, nasa center ka ng God's will, maglindol man ang buong paligid, magguhuman ang buong mundo, kapatid, you are safe in God's arm and presence. Hindi ka po matitinag. Kaya sabi ito mga kapatid, the term is compound word, means under, and means to remain. Ito po ibig sabihin niyan. Ang sabi po sa James chapter 1 verse 12, blessed is a man who perseveres under trial. The word is under, because when he has stood the test, he will receive the crown of life that God has promised to those who love Him. And the key word here, mga kapatid, is the man who perseveres under trial. Hindi po sinabi ito over trial, under trial. Ito means under. Nanatili ka kahit nasa sandamukan ang problema mo sa buhay, hindi ka sumusuko basta-basta. Alam niyo sa boxing mga kapatid, kapag binato po yung white towel ng coach, ibig sabihin mga kapatid, suko na po siya mga kapatid. Marami sa atin, nakasamay po na sa church na ito, marami pong sumuko na. Banderang kapos. Maraming magaling sa umpisa, hindi nagtapos. Banderang kapos. Nandiyan ho ba kayo? Now, Paul describes perseverance. Ganito pa describe ni Paul ang perseverance, the word perseverance, as being steadfast, immovable, always excelling in the work of the Lord, always doing your best, and doing more than is needed, being continually aware that your labor, even to the point of exhaustion, in the Lord is not futile or wasted. It is never without purpose. Yung ginagawa po natin, hindi po nawawala ng kabuluhan. You are doing your best. Doing more that is needed. Nag-excel ka sa lahat ng ginagawa. May bagyong dumadating sa buhay mo, nanatili ka dyan, nasisway ka, pero nagpapatuloy ka sa Panginoon. Kahit ang dami pong banta ng pandemic, ang dami pong banda ng corona, nagpapatuloy ka sa Panginoon. Alam niyo po, ginagawa na nating excuse ang corona. Dahil wala pang pandemic, excuse na po natin na lahat ng mga sitwasyon sa ating buhay.
Kung mapapansin niyo dito po, balitang-balita sa 308, meron po marami po na-inspect. Hindi na po ako nagugulat. Yung iba po, mga kapatid, nagtatrabaho sa caregiver. Caregiver po sila. Nagtitake ng risk na ma-infect, pero pag sa church, ayaw mag-take ng risk. Samantalang sa trabaho po nila, 8 hours, more than 8 hours sila nagtatrabaho. So mas mataas pa yung risk na sila ma-infect kaysa pumunta sa church. Nandiyo ba kayo? Sa word, ang word po rin mga kapatid, tanda po natin, yung ginagawa tayo sa Panginoon ay hindi po nawawalan ng kabuluhan. It is never without purpose. Kung nagtatrabaho ka mga kapatid, may purpose ka, how much more ginagawa mo sa ating Panginoon? Alam niyo po sa Pilipinas, ang dami pong church na wala ngayon, sarado po. Wala po silang pagsamba. Maging sa ibang bansa, wala pong pagsamba. Yung iba po, sanay na po sa walang pagsamba. Pero yung mga kapatid, tandaan po natin, sino po nakakaalam ng history ng mundo na during Spanish flu, yung pong Spanish flu, 1 million tao ang namatay. Akala po ng mga tao noong panahon, katapusan ng mundo. 1 million, almost 1 million po ang namatay. Mas matindi po sa corona ang Spanish flu. And yet, nagpatuloy ang mundo sa habag ng Diyos. Akala tapos na po ang Christianity because of Spanish flu. Pero wala po, nagpatuloy pa rin. Sapagkat ang tunay po na hindi nagbabago ang ating Panginoon. Wala pong lahat ng bagay sa mundong ito ay nagtalaho na tatapos. Walang forever. Ang may forever lang kung nasa Panginoon ka. Yung magandang buhay mo ngayon, kapatid, samantalahin mo dahil walang forever. Pag naghihirap ka ngayon, samantalahin mo rin, mag-tiis ka, sabat wala forever. Kung wala kang pera ngayon, abay, magpasalamat ka pa rin dahil hindi forever na wala kang pera. Ang isang bagay lang may forever sa ating Panginoon. Tandaan po natin, kapag tayo po ay nanglulumo, gusto mo nang give up, gusto mo nang mag-quit, tandaan po natin, ang ginagawa daw sa atin sa Panginoon ay hindi po nawawalan ng kabuluhan, it is never without purpose. Kung sa trabaho po, sinusugal natin ating buhay, buwis buhay para lang tayo kumita ng konting salapi, ang mas mo sa ginagawa sa Panginoon, lahat po yan ay may kabuluhan. Buhay pa ba kayo? Some people fail at persevering because it requires dedication, determination, consistency, focus, and lots of patience. Now, there are 3 spiritual principles of perseverance. 3 po ito mga kapatid. Perseverance is dictated by faith. Sabi po ni Job mga kapatid, kahit na ako'y patayin mo, I will trust in thee. Umabot na po ba tayo sa punto sa ating buhay na tayo po'y talagang bagsak na, at sa halip na tayo po'y sumuko, ang sabi po sa Panginoon, Lord, even thou you slay me, I will trust in thee. Kahit ako'y magkabaon-baon sa utang, kahit ako'y mamatay, kunin mo aking buhay, patuloy ako magtitiwala sa iyo. My goodness, mga kapatid, that is faith. Perseverance is commanded in the Bible. It is demanded of God's people. If you are a follower of Christ, then you have a divine order to persevere. The only choice that we have is to persevere. Pag hindi ka content sa buhay mo ngayon, hindi ka satisfied, magtiis ka lang, kapatid. Sapagat hindi po lahat po ng bagay may pagtatapos. It is not an elective in God's school of discipleship. It is an imperative. It is not optional. It is essential to your faith. You need to persevere, minasang. Nandiyan ba kayo? Perseverance is stimulated by hope. Psalms 7:7, rest in the Lord and wait patiently for Him. And that is precisely what keeps you going. Kaya ka nagpapatuloy mga kapatid, sapat na mayroon ka pang hindi pa nawawala yung hope sa buhay mo. Alam niyo, pag nawala po yung hope, katiting na hope sa ating buhay, magkakaranas ka ng depression. Kaya marami pong kababayan natin sa Japan, mga kapatid, talagang grabe po ang kanilang depression. When you feel hopeless, kapag nawala ang hope, katiting na hope, mga kapatid, sa ating buhay, yan na po yung start ng iyong depression sa buhay. Buhay pa ba kayo? Perseverance is motivated by love. Ang pag-ibig ang nagtutulak sa iyo upang magpatuloy sa Panginoon.
Now, what does the Bible talk so much about perseverance? Bakit po lagi, ilang beses po binanggit ang perseverance sa Bible? 2 Timothy chapter 3, verse 1. Basahin nga po natin kung nakikita natin. Nakita niyo ba? Ako hindi. In the last days, we are living in the last days. And it's very difficult to be a Christian. Bakit ko po nasabi? Kasi po sa panahon natin noon po, pag naging Kristiyano ka, buwis buhay. Ngayon po, pag naging Kristiyano ka, parang option mo na lang. Gusto maging Kristiyano ngayon, this coming Sunday, the following Sunday, unbeliever ka na naman. Tama ba mali? Ang mga Kristiyano nga iba na eh. Okay? Parang, weather ba? Panahon, kapag maganda panahon mo, wala kang utang, maganda mo, nasa mood ka, sa church ka, Kristiyano ka ngayon, hallelujah, praise the Lord ka. Pagdating mo kinabukasan, pag wala ka sa mood, praise the rope. Di ba? Tama mali. Di ba? Ngayong Sunday, medyo feeling banal ka, feeling I feel so holy today. Praise the Lord, taas ang kamay. The following week, may duro sa pachinko, doon ka na naman, magaganong ka na naman. Praise the pachinko. Di ba? Weather, di ba? Alam niyo mga kapatid, noong panahon, pag ikaw naging Kristiyano, buwis buhay talaga. Sino kaya sa atin dito, pag dumating dito, pinasikit ang church nito, nagsabi ito, lahat ng Kristiyano, babarilin sa sentido, sino kaya matitira dito? God does not promise you an easy life. Akala kasi nila, ay magbuburn again na ba ako? Kasi pag nagburn again na ba ako, ilat ang utang ko, bayad na. Hindi po ganun. Ang sabi po sa ating talata, 2 Timothy chapter 3, verse 1, in the last days, it is going to be very difficult to be Christian. Napakahirap pag Kristiyano. Bakit po pag Kristiyano ka, sisilipin ka ng mundo? Mamarkahan ka na, ganyan ba Kristiyano? Ganyan ba kanya ganito? Kaya pag nag-Kristiyano ka, hindi ka pwede magalit. Ha? Pag nag-Kristiyano ka, hindi pwede sabi, pisti ka. Pisti yung yawa. Hindi ka magsabi yan. Kaya pag Kristiyano ka, dapat para kang lumaki sa kumbento. Pag nag-Kristiyano ka, bantay, sarado ka na. Ay, napakirap po maging Kristiyano ngayon. Kaya paglabas nyo yan po, talagang markado na kayo ng demonyo. We live in a fallen world. Whether you like it or not, mga kapatid, tayo po ay namumuhay sa mundong very corrupt. Romans chapter 8, verse 20-21, basa. Naintindihan niyo? Papalakihin po natin itong screen. Malay nyo, may mag-donate po ng 55 inches. 55 inches. Okay. Malay mo, mag-donate. Dalawang 55 inches. Ang sabi, for the creation was subjected to frustration. Alam niyo, kaka-frustrate talaga ang buhay na ito. Sino naniwala na kaka-frustrate ang buhay na ito? Di ba? Tumingin ka sa salamin, mapuprosik sa mukha mo. Di ba? Di ba? Kaya nga po siyempre, pag nakikita, yung ganda ng hair niya, kapal, nakaka-frustrate. Huwag ka na tumingin sa hair ng iba. Tingnan mo na lang ang hair mo, tsaka anit mo. Nakaka-frustrate, di ba? Pag nakikita ko medyo maliit ang tiyan, nakaka-frustrate lang ang sarili ko dahil noon dumating ako dito, talagang katawan ko, pag ganun, ngayon talagang diretso na. Wala ka ng bewang. Puro bilbil. So that's life, binasang. Lahat tayo kumukupas. We are living in a fallen world. We are bondage to decay and brought into the glorious freedom of the children. Hanggat nandito po tayo mga batid, pwede mo laging sabihin, life is so unfair. Totoo po yan. Life is so unfair. But the truth is, our God is also unfair. Bakit ganon? Buti pa sila nagana, ako lagi may utang. Di ba? Minsan nakaka-frustrate ang buhay na ito, ang mundong ito. But the good news is, our God is also unfair.
Kasi kung si Lord, napaka-fair niyang Diyos, wala ka na ngayon dito, pinatay ka na ng ating Panginoon. Mga kapatid, God does not promise you an easy life. In fact, we should expect trials to come. Acts chapter 14, verse 22, it is through many tribulations and hardship that we must enter the kingdom of God. Now, the word here is tribulations and hardship. Na para kang sinasala dito, mga pinapadaan tayo dito sa talagang sinasala ka talaga, sino talaga matibay. And hardship. Ngayon, kung ikaw po nakilala mo ang Diyos sa maagang edad, mga kapatid, mapalad ka po sapagkat maaga kang nire-ready ng Diyos sa kakaharapin mo. Naalala ko sabi ni Denzel Washington ba? Washington ba? Yung pong, nagsabi po siya sa mga newly graduate sa US, sabi niya, gusto kayo talagang grabing talagang very excited kayo sumubo sa mundong ito. Pero yung mga pala, itong mundong ito, sabi niya sa mga newly graduate, sabi niya, itong mundong ito ay napaka-unfair, ang dami yung susubukan, mag-fail kayo. You will surely fail. Maranasan yung rejection ng society. But you must keep on going. Magpatuloy lang kayo. Sapagkat the more you fail, the more you learn. And the only way you learn is when you fail. Nandoon ba kayo? God promised to be with you. Ito pangako ng Diyos. God gives you His peace. Peace, I live with you. My perfect peace I gave to you. Hindi po yung peace lang na piste. Pag maganda buhay mo, peace. Pag bullshit ka, piste ka. Hindi ganun. Peace talaga. Hindi. Ba't nga ganun sa itang peace? Ano? Sa Bisaya, peace. Yung mukha, peace. Yung isda, peace. Pag nagalit, piste. Ba't puro pare-pareho? Ano? Ilola ko kasi ganun eh. Ang fish, peace. Ang mukha, peace. Pag nagalit, piste. Di ba? Not as the world gives, do I give to you. And do not let your heart be troubled, nor let it be afraid. Let my perfect peace calm you in every circumstance. In every circumstance, and I give you courage and strength for every challenge in life. Now, listen to this, in every circumstance. Wag po kayo, ganun po talaga, binabato po cellphone talaga rito. Don't worry. Talagang ginagawang pamato po cellphone talaga rito. Ganun. Normal na po rito yan, mamakita magbabatuhan po ng cellphone yan, tamo. Normal na po ito, mga smartphone, binabato-bato lang po yan. Huwag kayong mabahala. Normal po dito yan. Okay? Mamaya po, iPad na po lilipad yan, tingnan nyo. Ganun talaga rito, manyaman mga tao rito. Sa Pilipinas, talaga mga analog pa. Ito, binabato lang mga cellphone, saka mga, ganun talaga rito. Makikita mo, ginagawa ng suklay yung, ganun talaga ang cellphone. Andiyan ba kayo? Alam nyo, sabi nga daw nila, kapag masarap daw ang pakiramdam mo, parang sabi ng kapatid ko, IT po siya sa Australia. Pag may pera, pag yung dito niya, bankbook niya raw, pagka marami daw laman, parang payapang-payapa siya. Pero pag nababawasan daw, parang siya nag-iira-ira na. Sabi sa kanya, ibang klase ka rin, ang payapaan mo base sa laman ng bankbook mo, ano? Hindi nga. Kaya pag nababawasan daw, parang siyang ira-ira na. Sabi ko, okay ka rin, ano? Ang kapayapaan ng utak mo, base doon sa laman ng bangko mo. Paano sa mga kaming katulad namin na walang laman ng bangko, may bangko walang laman. Pero nakakatulog pa kami ng mapayapa. Di ba? Ang dami ko kayong bankbook, walang laman. Oh, at least may bankbook. Di ba? Di ba? Oh. At least may bankbook ka, di ba? O, masama niyan, may pera ka, wala kang bankbook. O, at least may bankbook ka, wala kang pera. Binigyan ka nila ng bankbook, susunod na yung pera sa bank. Oh. Ganun lang yun eh. Ngayon kung wala kang bankbook, wala ka rin pera, manahimik ka. You better keep your mouth shut. Di ba? And then, nakakabuisin niyo ba? Wala nang bank, wala nang pera, ang ingay pa. Di ba? Lagi lang bukang bibig, wala akong pera, libre mo ako. Binayaran na nga nila yung salvation mo, gusto libre ka pa rin.
May tani. Yan po natutunan sa buhay ko eh. You have nothing, you better keep your mouth shut. And when you're nothing, talagang wala ka talaga, remember, kung meron kang Diyos, you have everything. Di ba? Ang masama nun, may pera ka, wala kang Diyos. Kasi pag nawalan ka, wala ka na totally. Pero kung may Diyos ka, the only thing that you have is your God. Aba, may pag-asa ka magkaroon ng supply. Because God will supply all your needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Kung may utang ka, kasi may mga utang dito. Huwag niyong isipin ang ibabayad niyo. Isipin yun. Sagutin ko na prayer sa mga utang niyo. Isipin mo ha. Sino po ang nakakatulog? Yung nagpautang, may utang. Yung nagpautang. Di ba? Kasi niyo, yung nagpautang, yun ang hindi makatulog. Bakit? Naku, pag namayatay ito, patay ako. Habang nabubuhay pa, hindi na magbayad, patay ako. O ikaw, ang sa patulog mo, mahago ka, ang dami mo utang. O, ang tawag doon, peace of God, that passeth all understanding. Yun ang kapayapaan ng Diyos, na kahit lubog ka sa utang, nakakatulog ka. Kami nga ni Sir sa bahay, udahan kami, paghiga niya. Hindi pa tapos yung sentence, minute na eh. Sabi ko, ibang klase ka, may gift ka, meron kang gift of tulugizing. Tapos, nakakatawa, di ba? Nag-uusap kami, nakatakip yung mata. Bangga naman. Pag-isang umaga, hindi ako makatulog. Hindi ka ba nakatulog na lagay na yon? Paano pala ako nakatulog ka? Paano na ako? Grabe, hindi na makatulog. Paano pala ako nakatulog ka? Di kawawa naman ako. May tana. Kaya pag humiga po ako, nakataklid ako, iniisip ko na, nasa dalampasigan, nag-iisa ako. Minsan, pipiling sa akin, kiling. Tapos, pag guminig pang, hindi lang, meron pang, iniisip ko na lang, nasa Boracay ako. Ang sarap ng hangin. Ay, hilik niya. Yung hilik niya. Inisip ko na lang yung mga uwak. Yung mga uwak. Inisip ko na yung mga uwak. Ako. Alam mo, napakabuti nila talaga. Alam niyo ba mga kapatid? You can buy a good, an expensive bed, but you cannot buy a good sleep. Alam niyo sa bahay namin, mga kapatid, grabe. Gumaganon pa lang, lumalatag pa lang ipit ko sa higaan. Sabi ka, alam mo po, napakabuti mo, Panginoon. Bakit? Isipin may utang ka, nakakatulog ka. Samantala may pera nagpapautang, hindi makatulog. Usong ka pa. Di ba? O, edi, huwag isipin yung utang mo. Malay mo, dutsi ka. Sino mauna sa inyo? Kung sino mauna, panalo. O. Ang kawawa ay naiwanan. O. Perfect peace nga eh. O. Kaya nga sabi doon, peace I live with you. O. May perfect peace I gave to you. Hindi raw po peace na binigay po ng mundong ito, kundi yung pong peace na galing sa Diyos. Peace is not the absence of trouble and chaos, but peace in the midst of problems and chaos in life. Na kahit ang daming problema, ang sarap ng tulog mo. Tapos pagising mo, reklamo ka, hindi ka makatulog. Ginoo. Tatawa kay kay Pastor si Dario. Nagbibisikleta siya mula bahay daw ng trabaho eh. Minsan pagbibisikleta niya, nakakatulog daw siya, sabi ko, bira ka. Paano mo nagagawa yun? Paano mo nagawa yun? Abo na siya. Meron po akong assistant pastor sa si Roger, Napunta kami ng Chiba, nagkaroon kami ng parang outing, retreat. Sisundan ko siya. Sabi ko, ba't siya? Ba't mga ganito?
Ito ko, sabi ng katabi niya, Pastor, natutulog si Roger. Nagmamaniod dilat. Sabi ko, galing mo. Paano mo nagawa yun? Yun po nakakatakot pag gising mo, baka nasarapan ka na ng Diyos, no? Alam nyo, minsan, yung kapayapaan ng Diyos, alam nyo, hindi mo kayang bilhin yun, eh. Yung bang very, secure? Kung isipin mo yung problema mo, mababaliw ka, eh. Pero hindi mo naisip yung problema mo, naisip na may malaking Diyos sa problema mo, eh. Di ba? Kasi kung titingin ka sa problema mo, Diyos ko, parang ayaw mo na mag-exist, parang gusto mo tapusin na buhay mo, eh. Di ba? Sabi nga pa, when you look inside you, you will be depressed. If you look around, you will be impressed. But if you look unto God, you will be blessed. Kaya kung titingin sa tabi mo, ay Diyos ko, Panginoon ko, madidepress ka, eh. Di ba? Pag tumingin na sarili mo, ay, ano ba to? Pag tumingin ka sa anit mo, ay, naku, ano ba to? Huwag ka nang tumingin sa iba, tumingin ka sa ating Diyos na buhay. At makikita mo, ay, sarap pala na nasa Panginoon. Kahit ang dami kong problema, nakakangiti pa ako. Alam niyo, makilala ko maya sa Pilipinas, may pera naman. Diyos ko, ganda kurma. Ay, nako po, hindi makatulog maayos. May insomnia, iba, bumibili pa ng sleeping pills. Eh, ikaw, naglalakad yan, nakakatulog eh. Umupo ka nga dyan, nakakatulog ka eh. Babiyaya ng Diyos yun. Eh, lalo na po yung appetite. Ano yung appetite? Matindi mga Pilipinas sa appetite. Oh, malupit ha. Anino pa lang, nabubusog na. Mapanood lang yung makasaktab niya. Busog na. Matindi appetite ng mga Pilipino. Alam nyo, biyaya mula sa Diyos yan. Marami pang may pera, kayang bumili ng pagkain. You can buy a good food, an expensive good food, but you cannot buy a good appetite. Kung hindi ka kontento sa asawa mo, pambira, magpasalamat ka, pinagtsatsagaan ka. Dahil kung naghanap ka ng ibang asawa, baka ikaw ang hindi matiis. Baka isuka ka ng ibang mapapangasawa mo. Ngayon kung nag-single ka naman, kung single ka ba, pasalamat ka dahil single ka. Bakit? Kasi kung may pabigat ka pa sa buhay mo, kawawa ka. Magpasalamat ka kung anong meron ka. Manatili ka. Magpasalamat ka. Maranasan mo yung kapayapaan ng Diyos sa lahat ng sirkumstansya ng buhay mo. May papa o wala, may papa wala. Makontento ka, mapayapa ka. Di ba? May papa o wala. May papa o wala. Okay lang. Di ba? Di siya. May papa ka nga, wala ka naman papa. Ipaktay ka naman. Oh. E di okay lang na walang papa, basta may papa. Ira na papa. Di ba? Tama ba? Ano may papa kung di ka makain pakainin? Paktay ka pa rin. Di ba? Kapatid, life is not easy. Pahirap ang buhay niya. Ayon po sa pag-aaral, mas bumira po ang buhay ngayon pagpasok 2,000 years. Ba't pagkukuha pa ng tagdag palamunin? Oh, magsolo ka na lang. Oh. Amen ba kayo? Hindi mo kapayapaan mula sa Diyos. Ngayon pag-asawa mo na, naghihingalo na, huwag na hintay mamatay. Hayaan mo siya. Di ba? Hirap kasi sa atin, hindi siya kontento sa ating sitwasyon eh. Nung may asawa, gusto maging dalaga. Nung may dalaga, gusto mag-asawa. Di ba? Nung may asawa, gusto patayin ang asawa. Nung may asawa, gusto na mamatay. Nung walang asawa, gusto magpakamatay kasi nag-iisa. Makontento tayo, magpaya. Perfect peace from God. Magkaroon ka ng kapayapaan kay pera o wala. Of course, pag may pera ka, iba pakinggan mo. Pag may pera ka, para tumaas ng isang dangkal, di ba? Kasi niyo, pag may pera kayo, parang pag wala kang pera, para kang timawa, di ba? Alam niyo, napakabuti ng Panginoon. Alam niyo po, sa lahat po ng pinagpray ko, napakabuti ng Diyos. Tumutugon talaga Panginoon. Pangklase talaga. Itay, Ginoo. Yinay. Itay kita, yinay, ne?
Napakabuti talaga ng Panginoon. Maniwala kayo. Kaya kung hindi ka niniwala sa kapangyarihan ng panalangin, you miss one whole of your life. Pag pinalangin mo sa Panginoon, bigay mo kay Lord. Maging payapa ka na. Panghawakan mo yung pangako ng Diyos. May sinagot naman panalangin ko. Sabi niya, imposible yan. Wala masama mag-try. May Diyos tayo. Ikaw nga nag-i-exist. Naging posible, dapat hindi ka na nag-i-exist. The mere fact na nag-i-exist ka dyan, the miracle yun. Di ba? Na mere fact nagigising sa umaga, miracle yun. Diba? The mere fact na ang daming problema, pero matino ka pa, nakapag-isip ka pa na maayos at may peace of mind ka, miracle ka sa Diyos yun. Ay, wala masama na manalangin tayo mula sa Diyos. Di ba? Nanyaw ba kayo? God promised to be with you. Kaya nga po siya ang ating Jehovah Shammah, kasama-sama mo siya. He gives you His presence. Matthew 8:28, chapter 28, verse 20, teaching them to observe everything that I've commanded you. And lo, I am with you always, remaining with you perpetually. Now, ano ba yung salitang, alam niyo ba, ibig sabihin ng salitang perpetually? Eternal. Nagpapatuloy hanggang sa katapusan ng mundo. Eternal. Remaining with you perpetually, regardless of circumstance. Now, listen to this. Regardless po ng sitwasyon mo sa buhay. Na? And on every occasion, even to the end of the age. Ang sabi na po, I will be with you. Pero may sinabi sa umpisa, sabi ito, teaching them to observe everything that I have commanded you. We need to observe everything God commanded us. We need to observe. Observe. Practice. Put it into action. Yung po ang keyword niyan eh. And God, perpetually, habang panahon, eternally, hindi ka iiwanan ng Diyos. Ako po'y naranasan namin kasama eh. Yung time na talagang parang walang Diyos sa buhay namin, walang sagot. Grabe pong dinanas namin. Pero purihin po ang ating Panginoon, nalampasan po namin yung matinding dagok ng aming buhay. And how I wish may kwento ko sa inyo para matuto po tayong pare-pareho. Pero may mga bagay po talagang napakahirap, malalim po ang pinaghuhugutan. God gives you His promise. Pag nangako ko sa inyo, abay, huwag kayo kagad maniwala. Baka ginugoyo ko lang kayo. Tama? Pag naniwala si Ate Kelly, huwag kayo maniwala agad. Baka pakit lang yan. Pag naniwala si Ate Yumi, huwag kagad maniwala. Baka bilog lang buwan yan. Baka the following day, kalahati ng buwan, di kalahati na yung promise niya. Di ba? Pero pag ang Diyos nangako, sumakay ka na. Pag ako nangako, asa ka pa. Nga. Di ba? Di ba? Pero pag ang Diyos nangako, sumakay ka na. Siguradong matutupad. Kaya nga po sabi sa Isaiah chapter 14, verse 15, can a woman forget her nursing child? That she should have no compassion on the son of her womb? Even this may forget, yet I will not forget you, says the Lord. Hindi ka nakakalimutan ng ating Panginoon. At akala mo, dahil walang sagot sa panalangin mo, kinalimutan ka na. No! God will never, ever forget you. Ang problema, ikaw kaya. Nakakaalala ka lang kapag may cancer ka na. Nakakaalala ka lang pag walang-wala ka na. Nung merong dami mo kung meron ka, nakalimot ka na. Yan ang problema natin eh. Hebrews chapter 13 verse 5, I will never, under any circumstances, desert you, nor give you up, nor leave you without support. Nor will I in any degree leave you helpless. Nor will I forsake or let you down, or relax my hold on you, assuredly not, says the Lord.
Under any circumstance, ang sabi ng ating Panginoon sa Deuteronomy, actually yan, sa Old Testament, iiwanan kita o pababayaan kita sa lahat ng circumstansya ng buhay mo, hindi kita hayaang walang suporta, hahayaang helpless. Hindi kita, I will never ever forsake or let you down or relax my hold on you. Kumapit lang ang Panginoon sa iyo, ikaw naman, manatili ka rin tapat. Nandiyan ho ba kayo? God promises benefit to those who persevere. Yung po mga patuloy na nagtsatsaga sa Panginoon, nagagambaro, may pangako po ating Panginoon. So, number one, your faith is shown to be genuine. Ibig sabihin mga kapatid, talagang totoo ang iyong pananampalataya, hindi peke. And perseverance develops character. The more you persevere, nade-develop ang ating karakter na nahuhubog tayo mga kapatid. And he who perseveres to the end will be saved. Yung pong matitira po sa dulo, yun lang po ang maligtas. Alam niyo, madali po mag-umpisa. Madaling magpa-impress, mahirap mag-finish ng ating takbuhin. Madali po mag-umpisa nang ma-impress ka, lagi ka nandyan. Pero pagdating po ng panahon, dumadating ka sa daming bagyo na problema mo, nandyan ka pa ba? Magpapatuloy ka pa ba? Alam nyo na, ako po'y nalulungkot pag naalala ng mga kapatid natin. Meron pong panaimpakyut. Gusto nang, dati nagtatago ngayon, magpapi-apire na, gusto nang magpakyut na, gusto na, para alam na, alo-aloin na, sister, bumalik ka na. Miss na kita, Cordapia. Manigas ka, bahala ka sa buhay mo, maranasan mong wala ka sa Panginoon. Bakit? Kasi gusto ng mga tao ngayon pagka sister, miss na kita. Balik ka na. You know, I can't live without you. Mga gusto ngayon, di ba? Yung mga inuuto-uto, yung mga kinikiliti. Konti kipot lang, nawawala na, bumibigay na, Panginoon ko. Alam niyo mga kapatid, alam sabi sa prophecy, in last days, magiging mas mahirap pa ang buhay natin. Kailangan maging matibay ka. Kaya walang Kristiyano nagiging matibay kung lagi ka nang inaalo-alo. Dapat sa mga Kristiyano ngay sinasampal, hinahampas ng silya. Dapat ngay kinukuryente ng mga 1,000 volts. Ha? Kaya maraming ngunya-ngunya rito eh. Bakit? Para manatili sa church, binubusog ang tiyan. Nabanggit ko nga po sa Skype namin nung Friday. Dati po, nung panahon namin, pagpupunta sa church, Bible ang dala. Ngayon, supot ang dala. Anong panahon namin? Yung mga Bible na maliit, binigay ko pa sa ng Bible eh. Para dito, may isip ito. Iba na, ang lalaki ng Bible, di ba? Yun ang dala. Dito ko lang po naranasan, pagpunta sa church, dala, supot dito, mga bento bago. Bakit? Kasi, upper doon sa handa, para may ubento bukas sa trabaho. Ang tawag po dyan, ISO syndrome. Ipinagpapalit po natin sa lamang tiyan ang pagiging Kristiyan. No. Huwag niyo po ipagpapalit ang pagiging Kristiyano niyo sa malamang tiyan. Ako, I'm proud to say, sabi ko sa kanila, sa itsara po, wala kaming pagkain. Sapagkat ang mga tao doon mayayaman. Kumakain kami kahit saan dito. Oh! Mayaman, maraming kainan dito eh. Marami kainan. May burulan ng patay. Mayaman kami rito. Hindi namin kailangan magluto. Hindi namin kailangan. Magpapakater kami kung kailangan ng gusto namin. Malaki ko talaga. Pinagpapakater kami. Magdadala kami ng cheap. Magluluto kayo ng pagkain na, tapos dadalhin mo, tapos di kakain. Kasi di masarap. Hindi. Nagpapakater kami. Birthday natin kayo, nagpa-cater kami. Ayun, nakuro na. Oh. Di ba? Di ba? Pinagmamalaki ko eh. Mambira, wala po kaming pagkain doon. Wala po kaming kusina. Wala kaming malaking lamesa eh. Kasi yung mga tao doon, lahat kumakain sa labas. Kasi may pera eh. Utang nga lang. Nandiyan ba kayo? Let's pray. Kawain eh. Sama ng tingin sa akin. Ang sama ng tingin sa akin. Ayaw ko ihag na karaan eh.
Suplado. Suplado to eh. Listen to this. No matter how many times you fall and fail at something, you're never a failure. Listen to this. No matter how many times you fall and fail at something, you're never a failure until the day you quit trying. Kahit na best ka mag-fail, mag-fall sa mundong ito, mag-fail ka. Hindi ka failure. The moment na tumigil ka na, yun ang nasabing you fail. And the easiest way to lose, now listen to this, the easiest way to lose is to quit. Gusto mong mag-fail ang buhay mo ngayon? Makinig po kayo. Binigyan lang po tayo ni Lord ng once in a lifetime opportunity, this life. Wala pong reincarnation. Ang sabi ni nakausap kong hapon, kapag namatay ka ngayon dito, panay maganda buhay mo, susunod daw, maganda rin buhay mo. Pag baong ka sa utang, pag sinilang mo, baka ipis ka na. Hello! Wala pong reincarnation, mayroong resurrection. Kaya binigyan lang po tayo ng once in a lifetime opportunity. When you blew this up, you blew this life, sinayang mo itong buhay na to, finish. Uwari. Ito lang pagkakataon na to. Kaya nga po lagi sabi, for 30 years ang buhay ko. Sa mga youth, sa mga gayot, sa mga naghihingalo. Isa lang sasabi ko, iisa lang ang chance natin, this life. After this life, muinay, wari, tapos na. Huwag niyo sayangin itong pagkakataon na to. Ayun, bakit nagsasabik po ko every Sunday in church? Sapagkat marami po ko nakakausap, wala silang pagsamba. Nung una po, may online, yung mga kasamang pastor, nakabarong, nakashort sa ibaba. Nung una, nakabarong po eh. Kapag tayo, nakashort. Nung bandang uli, wala, nakasando na lang eh. Nagsasando na lang, o exhortation na lang. Sabi ko, purihin si Yahweh sa amin po. Hanggang ngayon, nakapantalon pa rin ako sa pulpito. Kaya maatin, nakadamit pa naman. Bakit? Patuloy kami at church. Nagpipersevere kami because of the grace of God. Sa inyo ba pa sa walang corona? Meron din. Ilang kanto nga lang may corona. Pero okay lang. Bakit? Kasi, yung mga walang kabuluhan nyo, ipapakahirap ka eh. Eh, dito pa sa Panginoon. And God will surely reward you. All you have to do is mag-persevere po tayo. Huwag kayong bibitaw. We're living the last days, minasang. Amin ba kayo? Tayo magpasama sa Panginoon. Alam nyo, napakabuti ni Lord. Alam nyo kasi, ano kasi ako eh, nakalaman ko yung nangyayari sa Pilipinas, sa global. Ay, sa global po, mga kapatid nga pala, may maraming pa tayong mga church sa ibang bansa. May pulis po sa labas eh, may pulis. Binibilang po yung papasok. Tapos mayroong panukat. Susukatin po yung gitna nyo. Dapat 1 meter, hindi ka lalampas. Kapag sumobra kayo sa tao at lumampas kayo sa 1 meter, dumikit kayo, sarado church. Eh lalo na po ngayon, tumindi po yung variant ngayon. May delta pa, pero yung delata wala pa. Yung ayuda wala pa. Yung delta, sumasag ang daming delta. Pero yung mga delata wala pa. Tingnan mo. Pero napakabuti po natin ang Panginoon sa atin. Bakit? Wala man tayong delata, wala tayong ayuda. Nakapagtrabaho po, di ba? Isipin mo nakapagtrabaho ka pa. Katindihan po ng pandemic ngayon, ano yung ba 20,000 plus na po ang corona infected sa Japan. Pero ikaw tingnan mo, hindi ka infected. Pero napakabuti nun sa buhay mo. Nagka-corona ka pero parang mani-mani lang sa'yo. O tingnan mo yun, tindi mo. Nagka-corona ka na pero isipin sa'yo ka nakita naka-corona, ang tindi mo kumain, ang lasa ng pagkain, ang lasa mo. Oh. Ang problema lang, wala ka nang pangmakain. Nandiyan ba kayo, mga kapatid? Natututo ba sa buhay natin? Tayo magpasalamat sa Panginoon. God is good. God is still good. Di ba? And I pray, mga kapatid, sa mga susunod po at pagsamba. Hindi ko po alam kung may nagsabi po, nabasa ko po na naman ito. 7 years daw po ang itatagal ng pandemic.
Sabi na, malamang ba po abutin pa 7 years. Sapagkat yung pong mismong head ng Pfizer, CEO ng Pfizer, hindi pa po nagpapabakuna. Tinanong po sila, bakit pag nagpabakuna na ba, hindi ka na mahawa, hindi na ka na magmas, hindi makasagot. Bakit ka kailangan pabakuna? Hindi siya makasagot. Bakit po? Sapagkat wala pong assurance sa mundong ito. Anytime, pwede po tayong mahawa. And every day na ikaw po ay malusog, malakas, napakabuti ng Diyos sa ating buhay. God is still good. Amin ho ba kayo? Tayo po ay magpasalamat sa Panginoon. Salamat po tayo. Amin ba kayo? Tayo po ay manalangin sa Panginoon. Natututo ba tayo? Hallelujah. Hallelujah, Lord, we give you praise. Hallelujah. Father, I thank you, Lord God, for your goodness. For your grace and mercy, Lord God, we thank you, Father God. Salamat, Panginoon, hindi ka po nagbabago. Tayo po ito na yung lahat. Let us thank God. Panginoon, salamat po po, Diyos, dahil ikaw po ang Diyos na hindi nagbabago. Meron po kaming masayang pamilya. Meron po kaming malusog na pangatawan. Every day is a new day. Naranasan po namin, Panginoon, kabutihan. Salamat, Panginoon, dahil kami man ay marami man kami nagtitiisan. Salamat pa rin po, Panginoon, sapat marami rin pa rin po kami, Lord, na pinagpapasalamat sa aming buhay. God, you're so good, Lord. You're so good. Panginoon, salamat, Panginoon. Bawat araw na aming buhay, kami po ay nagpapasalamat. Bawat araw, bawat hininga ng aming buhay, kami po ay lubos na nagpapasalamat. Dahil hindi mo kami pinabayaan, hindi mo kami iniwanan, Panginoon. Tunay kang tapat, Panginoon. Dapat lamang, Lord, pasalamatan ka po namin, Lord. Kaya po kami nanatili, hindi dahil sa aming sariling lakas at galing, kundi dahil sa lahat ng ito ay dahil sa biyaya mo sa aming buhay. We give you praise, Lord. Salamatan po natin ating Panginoon. And as we sing this song, make it your prayer. Ibalik po natin ang ating salamat sa ating Panginoon. Make it your prayer na para bang huling araw natin upang ito, kapatid. Come on, church. Yes, Lord. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang, Panginoon. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man
nagkulang, biyaya mo sa akin laging naan. Ang pag-ibig mo